Eto na mga idols, ang ating good news para sa inyo, 2024 Honda CBR 650R now finally available mga idol. Sports bike inline 4 middleweight category at napaka-porma nitong bagong model na to. New front face design, new taillight design at hindi lang yan, mga bago ding na technology na ating pong makikita dito. Dalawang version ang available, meron tayong standard version at ang color na available, ito ang matte gunpowder black metallic. Ang format at angas nitong bagong matte gunpowder black metallic nilang kulay. Siyempre, pag lalo na pinormahan mo ito at nilagyan mo pa ng mga modifications mo, gaya ng mga accessories, lalong magiging maangas yan. At isa pang color na available, Grand Prix Red. Ito naman ang race livery nila. Triple color yan, white, blue, and red. Ang pinaka-iconic color ng Honda. At syempre, napaka-astig at very eye-catchy. Talagang takaw pansin to mga idols. Pag color red ang dala mo, alam nila Honda ang iyong daladalang unit. And syempre pa, pagdating sa reliability at affordability, isa ang pinaka-Honda Big Bikes sa pinaka-abot kaya din natin na big bike sa Pilipinas. With the new system, yan po ang electronic clutch system or e-clutch ay available na rin dito sa atin sa Pilipinas. So sabay na po nilang nirelease ang standard at e-clutch system. At ang bagong 2024 model ay meron na ring new TFT colored display. 5-inch ang sukat niyan. Kasama na rin ang Honda Road Sync, yung kanilang bagong phone connection. Kaya napakasulit itong brand new CBR 650R 2024 model. What's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Honda Big Wings, Guadson, Pangasinan. At ito, meron na silang unit dito, yung ating pinakainihintay at inaabangang brand new 2024 Honda CBR 650R e-clutch at yung standard. So guys, sino na excited? Ito yung first model na i-release sa Pilipinas and congratulations muna sa mga subscriber natin na unang makakabili nito. So, available na ang e-clutch system. Ito, may e-clutch dito. And color, Grand Prix Red lang yung available. So, para sa e-clutch, again, isang kulay lang available. Grand Prix Red. And sa standard version, dalawang color ang available. Meron tayong matte gunpowder black metallic and Grand Prix Red. So, sa standard version yan, ang presyo ng ating e-clutch ay 594,000 pesos. Nice. Siyempre, may additional pa tayo ng LTO 3 years, 3,500. And para naman sa ating standard version, ang presyo naman yan, 554,000 pesos. Additional din at 3 years LTO, 3,500. So yan po yung ating babayaran for cash payment. So sa mga subscriber natin na gusto maka-purchase nito, napakasimple lang. Send message kayo sa ating Facebook page, Boy Salabaria, and tutulungan natin kayo makakuha nito. So again, congratulations sa ating idol na nakakuha ng itong e-clutch kay Nicole Torres. Yan, from Carmona, Cavite pa yan. So siya po yung kauna-unahang makaka-purchase ito. And sa ating namang CBR standard, sa ating idol din si Kevin Russell. So shoutout po sa dalawang subscriber natin sa kanila. Napakalaki nila. Sila yung kauna-unahang makakakuha nito. Again mga idols, ito po yung ating dalawang model na pinakainintay natin. And then siyempre, marami po talaga nag-inquire dito dahil last May pa ito nila ni-launch sa Makina Motor Show. And thankfully, this month of October is officially available na. So sa mga nanonood sa atin dyan, ayun, pwede natin kayo may assist at matulungan. Mag-send message lang kayo sa ating Facebook page. Siyempre pa, basta alagang boyet, legit yan. Di ba? So yun mga idols, tignan natin at alamin ang ano bang meron dito sa bagong 2024 model na to. At samahan niyo ako mga idols. Tara! And before natin i-start ang ating specification, thank you very much sa Guadson Honda Big Wings. First dedicated store for big bikes only mga idol. Ito po ay located sa Calasiao, Pangasinan. Kung kayo po ay may requirement at gusto nyo kumuha ng mga Honda Big Bikes, again, send message lang kayo sa ating Facebook page and we will assist you. And let's dive in sa lahat ng specification ng new CBR 650R. Ito, meron na siyang pagkakahawig sa Fireblade CB1000RR. Halos kamukhang-kamukha na yung kanyang front face. Mas matulis yung pinaka-front headlight niya ngayon at hindi lang yan, nasa baba niya yung kanyang aerodynamics, yung air ducts niya.
All LED ang mga lahat ng ilaw nito, from headlight, daytime running light, at yung kanyang mga signal light mga idol. So LED yan, malinaw, pati na rin sa ating taillight, bagong design din yan. So yung ating ilaw dyan ay LED rin, same sa ating signal indicator ano. So all LED, malinaw, visible, especially sa night ride natin. And isa pang bago dito, yung kanyang side fairings mga idol, ano yung pagkakabalot niya sa side, iba na yung styling nito. At kung itatabi mo to sa old model, ang laki na ng kanilang difference mga idol ano. And front suspension, Showa, separate function fork, big piston yan, USD or inverted suspension sa front. Sa likuran naman, Showa monoshock, 10-stage preload adjuster yan with aluminum cast swing arm. Aba mga idol, lightweight, di ba? Dahil aluminum yung swing arm natin dito. Siyempre, stable yan at maganda yung ating mga takbuhan dito. Aba mga idol, pagdating naman po sa kanyang pinaka-tire natin na ginamit, yan po ay Dunlop brand. Front tire natin na sukat, 120/70 by 17 inch. Yan po ay tubeless ano. Makikita nyo sa ating cast wheel ano, yan din po ay aluminum alloy ano. At syempre, multi-spoke yung design niyan. Sa likod naman, 180/55 by 17 inch. Yan din po ay tubeless ano. Well mga idol, ito pa. Ang kanyang pinaka-wheelbase na sukat, 1,449mm. Talagang may kalakihan to mga idol sa. At ground clearance naman na may sukat na 130mm mga idol. Ang total weight ito sa standard version ay 208 kilograms. Pag sa E-Clutch naman, dagdag pa tayo ng 2 kilograms dahil sa bigat ng E-Clutch mga idol. So 2 kilos po yung pinakabigat ng ating E-Clutch na yan. So magiging 210 kilograms ano yung total. So yan mga idols yung ating pinaka-sukat ng ating CVR. Pagdating naman sa stopping power, ang front brake ito naka-dual disc 310mm na sukat, Nissin radial 4-piston caliper yan at equipped ng anti-lock braking system. Napaka-solid ng stopping ability ng ating CVR 650R. Rear brake naman, single 240mm disc. Nissin din ang kanilang ginamit na caliper, single piston with ABS. At meron na rin tong HSTC or Honda Selectable Torque Control, yung kanilang traction control. At ang fuel capacity naman ito ay 15.4 liters. Mga idol, marami tayong magkakarga, no? And ang average fuel consumption, 20.9 km per liter mga idols. Aba siyempre, inline 4 to. Asahan na natin na medyo malakas sa gas yan. At ang kanyang engine type, 649cc, inline 4, cylinder, 16 valves, liquid cool, fuel injected by Honda, and 6-speed transmission. Para sa ating max power, may total to na 93.9 HP at 12,000 RPM. Ang lakas, di ba? At maximum torque, 63 Newton meters at 9,500 RPM. Okay din yung kanyang arangkada, di ba? Plus sa ating namang compression ratio, 11.6/1 ang kanyang total. Aba mga idol, ang features po ng CVR 650R ay equipped ng sleeper clutch, dual channel ABS, Honda Selectable Torque Control, ESS or Emergency Stop Signal, SISS or Honda Ignition Security System with 5-inch TFT display at Honda Road Sync. So yan po yung mga pinagmamalaki ng bagong model na to. Napakadami, di ba? Siyempre pa, ang E-Clutch system, meron din ito or electronic system. Meron na tayong clutchless shifting. So pedal ka lang ng pedal dyan, hindi ka na magka-clutch to. Napakaganda niyan, especially sa mga lady riders natin at yung mga nagra-ride sa city, ano? Hindi na kayo mahihirapan mga idols dahil po sa kanilang electronic clutch system na yan. Napaka-solid niyan. Para ka naka-automatic mga idol. At siyempre, kita naman po yung ating 5-inch TFT display na to. Mas visible at mas informative yan dahil na rin sa TFT na yan or colored na, no? So mas maganda yan. Kitang-kita na natin yung pinaka-display nito, yung mga speedometer, RPM, fuel gauge, yung gear shift natin, at syempre yung iba pang information. Kaya mga idol, yung ating mga switches and button ay mas okay din, mas madaling gamitin. Again, ang ating pinakailaw dito ay all LED lightings. Talagang napakaganda, no? Kaya mga idols, ano pong masasabi nyo sa bagong 2024 model? Mas prepare nyo ba ang design nitong front face nila? Or mas gusto nyo yung 2023 model na design? Siyempre, mag-leave po kayo ng comment sa ating video para makita po natin ang inyong comments and suggestion. Ano? At mga idols, yung ating namang pinakaupuan, split type yan. Pwede rin tayo magsama ng ating passenger. Ang seat height nito ay 810mm mga idol. Makapal po yung paddings nito. Talagang komportable rin kahit yung ating passenger dyan mga idol. At syempre,
Yan po ay available na rin ang mga genuine accessories ng CBR 60TR gaya ng windshield, quick shifter para sa standard version, meron din tayong mga tank bag at iba pang mga accessories. Again, ang presyo po ng standard ay 554,000, 594,000 naman sa A-Class. Kung gusto niyo bumili niyan, mag-PM lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salavaria.